Sa ngalan ng buong puwersa ng National Task Force Against COVID-19, isang magandang gabi po sa ating lahat. Nais po naming pasalamatan muli ang lahat ng iba't ibang ehensya na pamahalaan, lalo na ang mga taga-pribadong sektor na patuloy na nakipagtulungan sa ginagawang kampanya ng NTF COVID-19. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at kami po ay nagpapasalamat sa inyong magandang loob. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa pagpatuloy niyo pong ginagawa ng mga proyekto para sa kabutihan at kalusugan ng ating mamamayang Pilipino. May magandang balita po kami sa inyo lahat. Base sa ginagawang pag-aaral ng University of the Philippines Research Institute, ang Enhanced Community Quarantine na dineklara buong Luzon ay naging epektibo laban sa pagkalat ng COVID-19. Ayon kay UP Professor Mahar Lagmay, na isang panayam, maaaring aabot na ang NCR ay tinatawag na peak kung ang pagbabasihan ng rate o bilang ng new infections. Maaaring ganito din ang nangyari sa mga probinsya at syudad na nagdeklara ng ECQ. Ngunit nagbabala din si Professor Lagmay at Dr. Ted Herbosa na may posibilidad na umakyat muli ang rate of new infection kung ating agarang iaangat ang ECQ sa Manila at ibang lugar sa bansa. Kanyang iminungkahi na ang anumang desisyon na gagawin ng pamahalaan ay dapat naaayon sa isang science-based model. Napakalaki po ng tiwala ng pamahalaan sa ating mga medical and science experts. Kaya po pinulong ng ating mahal na Presidente ang mga previous secretaries at saka mga medical expert kagabi. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aralang mabuti ng Interagency Task Force ang kanilang mga mungkahi upang ang maging desisyon ng pamahalaan ay para sa kabutihan ng lahat ng Pilipino. Noong nakaraang Sabado, ibinalita ni Cabinet Secretary Carlo Nognares ang paglabas ng IATF Resolution Number 25. Isinasaad nito na ang IATF adopts a national government-enabled, local government unit LGU-led, and people-centered response to COVID-19 health event. Ibig sabihin nito, ang importante ng localization ng ating pakipaglaban sa COVID-19. Upang maisagawa ang layuning ito, ang ibang member ng agencies ng IATF ay inaasahang bumalangkas ng sector-specific plans, strategies, and targets upang mapalakas pa ang pagkampanya ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ibig sabihin dito, yung mga resources ng mga agencies natin, ibibigay po natin para ma-reallocate doon sa COVID-19 operations po natin. Ang mga local government units naman ay binigyan din ng direktiba na magkaroon ng regional and provincial cooperation. Sa pamamagitan nito, ang mga LGUs ay maaaring magpalitan ng idea at plano kung ano ang pinaka-epektibong paraan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Yung tinatawag nating best practices ng different LGUs. Katulad na nangyayari sa Davao at saka nangyayari po dito sa tinatawag nating sa CAR at saka dito sa Baguio City. Sa ilalim din ng Resolution Number 25, ang Department of Health at ang Department of Interior Local Government ay inaatasang pumasok sa isang data sharing agreement na naaayon sa Republic Act number 10173 o yung Data Privacy Act. Ito, yung contentions dito para at least mapalakas natin ang tinatawag nating contact tracing. Ayon din sa IATF resolution, ang DILG kasama ang mga LGUs siya nang mangunguna sa pagsagawa ng contact tracing sa komunidad kasi alam natin yung mga LGUs, kilala po nila ang mga likaw ng bituka sa buong komunidad. Sila ang nakakaalam na tunay sa sitwasyon na kanilang lugar at may kakayahang mag-identify ng mga posibleng COVID-19 clusters sa mga komunidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang bigyan ng mas malakas na papel ang mga ating mga LGUs at mga leader sa ating mga probinsya at komunidad sa pagsugpo ng COVID-19. Ang mga lokal na pamahalaan ay kabilang sa ating mga frontliners at dapat silang manguna
sa laban na ito. Nakita natin ng mga LGUs na very assertive and aggressive yung mga leaders, ay nakita natin dumadapa po ang COVID-19. Sila po ang may sigit na kaalaman sa kanilang nasakupan upang mapaigting ang laban kontra COVID-19. As we have said before, the localization of the implementation of the National Action Plan against COVID-19 at the regional, provincial, municipal, city, and barangay levels is key to beat COVID-19. Ang paglakas ng kapasidad ng ating mga LGUs at magkaroon sila ng health resiliency ang magiging susi sa ating tagumpay. Malaki po ang nakita nating improvement sa ating kapasidad na mag-detect ng COVID case na tayo ay nagsimulang magsagawa ng localized targeted testing sa buong bansa noong April 14. Nauna natin ang mga suspected COVID cases at most vulnerable members of society katulad ng mga matatanda, buntis at ang mga compromised health, ang immunity at ang healthcare workers. Malaki ang naitulong ng targeted, massive o tinatawag nating expanded testing upang magkaroon tayo ng isang holistic assessment ng ating public health situation base sa mga kumpirmadong kaso. Sa mga tinatawag nating mga specialist, ginagawa natin, sabi natin na granular informations sa mga lugar na apektado ng COVID-19. Kaya naman po, masaya po akong ipamahagi sa inyong balita na binuksan na po ang Philippine National Red Cross, ang kaniyang state-of-the-art molecular testing laboratory sa lungsod ng Mandaluyong ngayong araw. Ito po ang magkakaroon ng tinatawag na extensive expanded testing sa buong NCR. Nakukunin niya po, natetestingin niya po ang more or less 10 to 12,000 PUIs and PUMs. Ang target po ng Philippine National Red Cross ay magkaroon ng 12 polymerase chain reaction or PCR machines sa NCR. At pinakita po sa amin yung mga automated retraction machine na kaya pong bumasa ng test 1,000 a day. May kakayanan po itong makapag-test ng 12,000 test kada araw. Pagka ito po, nagkaroon po ng tinatawag nating yung kanyang experience curve ay tumaas na po. Ibinahagi din po na sa atin ng Philippine National Red Cross ang kanilang plano na maglagay ng testing laboratories sa iba't ibang panig ng bansa. For example, doon sa Mindanao, sa Visayas at dito sa Luzon, na hindi naaabot ng ibang laboratorio ng ating mga pamahalaan. Ang kampanya ng Philippine National Red Cross ay malaking tulong sa layunin na pamahalaan na maipetest ang humigit kumulang na 2 milyong katao sa buong bansa, kasama na po ang mga incoming OFWs na darating po ngayong mga buwan. This plan will provide the government the critical data and analysis to help address the crisis brought about by COVID-19. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa kapulungan ng Philippine National Red Cross sa pangunguna ni Senator Gordon, ang kanilang mga kasamahan, ang kanilang mga private donors at saka mga foreign donors sa kanilang walang sawang pagsisikap para tulungan ang gobyerno na makatugon sa ating crisis na hinaharap ngayon. Kaya nga po't nais pong ulitin na ang laban na ito ay magiging mas mainam kung tayong lahat sa gobyerno, pribadong sektor, mga CSO o isang ordinaryong mamamayan ay magkakaisa bilang isang sambayanang Pilipino. Kaya nga tinatawag nating bayanihan. Sa karagdagang ulat, mayroon na po tayong 52,837 individual tested. So napakataas na po ng ating antas ng pagtetesting. Inaasahan po natin na mas dadami pa ang bilang na ito pagkatapos ng accreditation ng iba pang mga testing laboratories nationwide. Sa kasalukuyan ay patuloy nag-aangat ang gobyerno sa kabuuang 900,000 PCR test kits at 2 milyon na rapid test kits. Nandun na po sa pipeline at baka dumating na po ang mga ito sa sunod na mga araw. Nasa 3,052 quarantine facilities din po ang na-establish natin sa buong bansa para sa ating suspected na mild COVID-19 patients. Ang mga quarantine facilities na ito ay kayang tumanggap na more than 200,000 na mga pasyente. Dagdag pa rito
ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ay magbibigay ng assistance packages para sa COVID-19 positive patients na nakumpirma mula April 15 hanggang sa kasalukuyan. Upang makasiguro naman ang lahat po ng suportang medical ay makarating ang ating frontliners sa bawat sulok ng bansa, ang lahat ng air, sea and land transportation assets ng ating sandatahang lakas ay nakadeploy na rin, kasama po yung mga assets ng ating DOTR. Upang mapalakas ang ating kapasidad sa pagtransport ng PPEs, dadagdagan ng Philippine Air Force ang biyahe ng kanilang C-130. Mula isa ay gagawin ng 2 biyahe kada araw para mapataas ang hauling capacity ng PPEs at magkaroon tayo ng stockpiling ng ating mga PPEs at magkaroon po tayo ng mga tinatawag na strategic reserve. Lubos na rin pong pagpapasalamat ang ating pamahalaan sa international community sa kanilang tulong sa ating bansa. Ang Department of Foreign Affairs ay nakapagtala ng 44 international assistance donations. At nung isang araw ay ating sinend off ang ating mga tinatawag na technical experts from China. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kaibigan na mga expert from China na tumulong po sa atin. Kasama sa mga donation na ito ay ang testing kits, surgical at N95 masks, PPEs, medical gloves, face shields, ventilators, PC machines, yung mga thermal scanners, and other assorted medicines and financial assistance. Upang matiyak naman na stable ang presyo ng supply ng mga agricultural products at iba pang mga essential food items, ang Department of Agriculture or DA at Department of Trade and Industry or DTI ay mahigpit na nagpapatupad ng mga alintuntunin upang masigurong ang mga merkado ay sumusunod sa suggested retail price at price freeze policies ng buong bansa. Sinusuportahan din ng mga Department of Trade and Industries ang local productions ng 10,000 PPEs at may ginagawa pang karagdagang 74,000 sa production line. Napakahalaga po na naitayo natin ang kakayahang makagawa ng sarili nating PPEs at masks na sa ganon, hindi na natin kailangang magangkat mula sa ibang bansa. At mabibigyan din po natin ng trabaho ang ating mga sariling manggagawa. Patuloy rin po ang pakipag-usap ng Department of Agriculture sa ating mga LGUs upang makasiguro na walang delay o unnecessary restrictions sa food production, transport, and trade habang ipinapatupad ang community quarantine sa kanilang mga lugar. Ito po ang nabanggit ay naaayon sa gustuhan ng ating maiwasan ang artificial supply shortage at pagtaas ng mga bilihin. Hindi po ito ang panahon upang manlamang sa ating kapwa. Inuulit po natin ang ating babala sa mga kasamahan nating gusto mang pag-isa. Sisiguraduhin po namin na mananagot po kayo sa batas. So be fair to our consumers. Sa usapan po ng ECQ or lockdown, mas mainam na pumulot ng aral ang mga naranasan ng ibang bansa, tulad na nangyayari ngayon sa Singapore at iba pang lugar. Noong mga nakaraang buwan ay naging halimbawa ang Singapore sa pagkakaroon ng isa sa mga pinakamahusay na sistema kung paanong epektibong harapin at pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit dumating ang tinatawag na second wave of infection sa bansa. Mula sa 266 na kaso ng March 17 ay biglang lumobo o umakyat ang bilang na ito na halos 6,000 sa kasalukuyan. Bakit po nangyari ito? Bagamat ang pamahalaan ng Singapore ay nagpatupad agad ng mass testing at social distancing, ay hindi po nila idineklara ang ECQ o lockdown sa buong bansa. Sinabi ng mga eksperto na ito ay marahil ang isa sa mga dahilan na mabilis na pagtaas ng rate of new infection. Kaya maswerte po tayo at mayroon po tayong lockdown. Ang nangyari po sa Singapore ay isang malaking patunay na hindi po tayo dapat magkumpiyansa. Ganito rin po ang nangyari sa ibang lungsod
po sa Japan at iba pang mga countries. Ang tanong po, kaya ba nating harapin ang sitwasyong ganito at makita natin ang libu-libong namamatay sa ating harapan? We cannot rush into normalcy. Kailangan dahan-dahan at calibrated ang ating mga hakbang. Ang tinatawag natin, tingnan natin ang trade-offs at saka yung mga consequences ng lahat ng ating desisyon. Dahil dito, kinakalangang ipagpatuloy at mapaigting pang pagpapatupad ng kasalukuyang ECQ. Kasabay nito ay mas mainam ang pagpapatupad natin ng mass testing to locate, test, isolate, and cure strategy na bahagi ng ating National Action Plan against COVID-19 upang mas lalo pa nating bumaba ang bilang ng mga may sakit at namamatay. Kaya't aking pong inuulit, kung hindi kinakailangan, huwag po tayong lumabas ng bahay. Tago lang tayo sa bahay. Nagkaisa po tayo sa adhikaing pagbabantay sa kalusugan ng ating mamamayang Pilipino at kalusugan ng ating mga pamilya. Let us exercise discipline and patience. Hindi po ito panahon para mag-inuman sa kanto, magsabong, magparty, at gumagala-gala sa labas ng inyong pamamahay. May mga nakikita pa rin po kami na pamilya kung mamili sa palengke at sa supermarket. Bawal po ito. Base sa ECQ guidelines, iisa lamang po ang maaaring lumabas kada pamilya upang mamili. Kinakailangang magsakripisyo po muna tayo para sa kabubuti ng lahat at kabubuti ng ating pamilya. Hindi po madaling makompine sa ospital na mag-isa at malayo sa inyong pamilya kapag kayo ay tinamaan ng COVID. Napakasakit na kayo po ay maiiwan na nag-iisa doon po sa ospital. Kapag tayo po ay lumabas, napakataas ng tsansa na tayo ay makahawa at mahawa ng sakit at lumaon ay makakahawa sa iba at sa ating pamilya. Kaya nga kung tunay na mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating anak, ang ating asawa, manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan. At kung tayo man ay lalabas, magsuot po tayo ng face mask at sumunod sa social distancing at wag po tayong maghawak kung saan-saan. Sumunod po tayo, stay at home, observe social and physical distancing, wear our face mask always, and we have to protect our elders and sickly. Ugaliin ang kalinisan, maghugas lagi ng kamay, at i-observe natin ang personal hygiene. Be self-aware sa ating kalusugan at sa ating mga immune system. Ang tagumpay po ng ating kampanya laban sa COVID ay nakasalalay sa mahusay at sama-samang pagpatupad sa bawat probinsya, munisipalidad, lungsod, barangay, at sa lahat ng ating mga pamamayanan. Kaakibat dito ang kooperasyon ng bawat mamamayan at ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tapang, malasakit, bayanihan, kaya po natin ito. Together, we heal as one. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas.